Nasabi po niya sa akin, gusto po niyang malayo dito. Silang dalawa lang. Ng nanay niya, tsaka po siya. Kasi nga po, meron po siyang takot o meron pong mga nangyaring hindi maganda dito sa nakapaligid sa kanila. Sa kanila po. Ang sakit to nung nangyari sa apo niyo. Tapos yung kapatid niya, kaya po pala doble-doble na lang yung sakit ng apo niyo. Asawa nung tita niya, kinalaw yung... Kaya pala pinaampon. Kumbaga nakapaligid lang ho dito yung mga... yung dahilan po nung bakit siya nasasaktan. Na sa akin bilang ama masakit din yung nararamdaman ko talaga nung nalaman ko po. And naririnig na po ako, ayaw ko lang sa akin na manggaling. Nabitawan lang po nung ni Ate Karen kanina lahat ng ano niya na sumabog na po sa sama ng loob. Wait lang, Nay. Kailan po yung huli? Matagal na. Wait lang po. Kailan yung huli? Yung totoo, Nay, ha? Ayaw ko sinungaling. Hindi naman po, Buwan? hindi naman po. Tsaka po nun, hindi na po ako niya, lumalaban na po ako talaga. Tsaka ayoko na eh. Tsaka po, kasi lumalaban na ako. Ayaw. Matagal na taon. Hindi ko na, at saka po hindi na po yung nagpalagit na ako. Pinaano ko na sa kapatid ko, nagpatulong na ako. Dahil sinabi niya, mahirap kasi. Ni ate, kaya huwag mo nang uulitin ginamin niya sa tatay. Kasi iba na makakalaban mo talaga niya. Mga kailan po yung huli sa tingin niyo? Matagal na. Matagal na po. Tagal na nila nung ginawa yung bahay natin, ilang taon eh. Hindi, kahit na po, kahit isang beses lang nangyari. Pero sa tingin ko, hindi lang isang beses. Sabi niyo nga, tuwing lasing. Hindi naman umiinom lagi yun eh. Mabawal eh. Ibig ko sabihin, nung kabataan niya, isipin yun na ya. 73 na siya ngayon. Hindi po, wait lang po. 7 years lang po sila nagsama nung nanay niyo. Sabi po ni Lolo sa akin, 7 years lang, tapos namatay na. Sabihin na natin 10 years. 10 years nung ibig sabihin 50 years, hindi nga ho siya nag-asawa na dahil yun na pala. Nung nandito na kami nung siguro na. Yung ginawa niya. Pero nung nung magkakasama kami, hindi naman. Huwag niyong ilagay, gusto ko lang pong itanong to na. Kumari hindi matanda si Lolo. Kung aalis kayo dito, iiwan niyo. Kung hindi siya matanda. Kung kaya pa niya. Okay. Yung galit niyo ngayon, gusto kong malaman, 1 to 10, gaano kagalit kay tatay? Yung totoo po hindi sa mahina siya o gaano po yung galit niyo? Ako po talagang nagagalit po ako talaga sa tatay. Hanggang ngayon? Oo. Okay. Ay, ako naman po. Ako talaga po, may ko, kahit tanong sa anak ko, maano na po yung dibdib ko. Kaya pag, di ba sinabi ko sa inyo, yung pinsan ko na yung anak ng ate ko, ayaw ko kako nung magulo. Baka ako pang mauna sa inyo. Kaya nagagalit din ang tatay ko, kaya ayaw nang pinaiinom yung kanyang apo, yung anak niya. Dito talaga kuya, magulo kung lalawas yung anak ko. Sobrang tigas ng Ano bang nangyari sa mundo? Ganito ang gusto kong mangyari. I-cancel ko tong pagpapagawa dito. Sa ngayon, siguro mamaya mag-usap tayo ulit.
Kasi kung ako talaga, gusto ko ialis kayo dito. Maiwan si Lolo. Magalit na sa akin. Magalit na po kayo sa akin. Ayaw kong makasama niyo si Lolo niyo. Yung tatay po niyo. Hindi po, parang hindi kaya ng ano ko. Tsaka, nanggaling na rin po kay Ate Karen. Kami lang dalawa. Gusto kong makaalis kaming dalawa. Ibig sabihin, kayo lang at si Ate Karen. Tama ba, Ate Karen? Alam ko mahal din niya yung ano niya, yung lolo niya. Pero, araw-araw mong nasa isip yung phobia, yung takot na nangyayari po yung ganun. O yung nakaraan. Kasabi ko si Kuya Lito kung ano, ayaw ko na talaga dito din. Paano tong lupa nila dito? Pwede nating ibenta tong share nila para maging ano na lang, magamit nila yung pera. Pwede kung ano na lang, kung ako lang po kasi, kung ako lang magdidesisyon, meron o kasi kami yung promised land, kung ano, doon ko na lang sila ilalagay. Doon ako, bibigyan ko silang share ng ano doon. At least si Ate Karen, hindi naman ako masyado siguro mahirapan, mag-work naman na. Di ba, ano ka na, OJT. Ano, sa Galvez ka rin kukunin, ate? Conforme pa po. Conforme pa. So, malalaman pa natin. Si nanay naman, siyempre, kaso yung mga suki ni nanay dito, no? Wait nga lang. Kasi kung dito natin gagawin din yung bahay niyo, yun nga, yung ayaw din ni Ate Karen eh. Kumbaga, nandun yung ano po eh. Ay, kuya, pwede po ako magsalita. Sige po. Pwede naman po kami gumawa ng kwarto. Pwede po ba ako? Hindi. Kasi po may... Ayaw nga po ng anak niyo na hindi niyo ba narinig? Opo. Ang inaano ko naman anak, may parte ko din eh. May buhay pa yung magulang ko eh. Tama naman po ako. Baka maano malalaman ng mga tao dyan sa taas yung lalo kong tiyuhin. Si Otan, yung mga pisang ko. Ba't ganun? Naiiwan niyo yung tatay niyo? Oo. Kaya please naman po yan lang ano ko din. Alam niyo naman po, kunting tiis na lang magulang ko eh. May sakit na din po yan, senior na po. Pagka po wala na, pwede na po kaming ano. Ilang po kinausap ko sa inyo. No, kuya. Baka mabigla tatay ko eh. Baka... Si tatay o si nanay? Si nanay. Kalma lang ho kayo. Si tatay mukhang malakas eh. Kahit komprontahin ko. Pero bawal magalit kasi kinakapusan niya naman sa malaki anak ko, umawat. Oo. Hirap na hirap. Umiinom nga po ng isang araw dito eh. Ayaw lang kaming papasukan ni nanay. Ano lang daw yung ano lang, ano ng dugo. Pinabawal nga namin, kaya lang kasi naalala niya kasi minsan yung lola, nanay niya, hindi niya nakita ng namatay, di ba? Tago siya. Yun ang pilit niyang ano. Tapos po, mabibigla po yung tatay ko, ba't ganun? Inintay pa niyo po. Di ba, sabi niyo, ayusin niyo po yung bahay. Tapos kukunin ko kayo. Tingnan niyo po yung ginawa ko. Maaga po kaming gumising. Ate Karen, ikaw yung pakikinggan ko muna. Kasi ikaw yung ano din eh. Ikaw yung ano dito eh, biktima eh. Ano yung ano mo doon sa sinasabi ni mama mo? Ano po siguro, sundin ko na lang din po yung gusto na nanay kasi ano po eh, may part din naman po na
kahit nga po ganun po ang nangyari sa buhay, Na, ano naman po, nakulong na Kasi po, nakulong na po siya po. iniisip ko din po kasi ito, baka mamaya pagka nga po, biglaan kaming alis. May problema din po ako. Ay, ang Baka ate ko, mabigla baka po po mauna kami. din eh. Okay. Mahirap po, pasensya po. Grabe ng Ano? pagmamahal po nyo, yung Kuya, pag- pasensya po. Ah, Nahiya din po ako sa inyo. Naranasan namin na walang magulang. Opo. Maliit pa lang po ako, gumagapang talaga. Siya lang po naglalakad. Nagdadasal ako. Ang buhay lang yung nanay namin. Hindi kami makakaganit. ah, Siguro namin hindi naabot ang ganito. Hindi na, tsaka po hindi naman kami bibili dito ng lupa eh. Maano po yung may-ari, may tindahan. Wala naman po agad-agad na ibibigay na ako. Oo, kaya po, Napakaano nga po, yung konting sumobra na, kinuha na agad. Pag nababalita ang ano kami. Ganyan eh. Maano yung mga ano. Totoo lang, kami din po magkakapera. Ayaw din namin din kasi lumulubog to. yeah. Pero paniguradong sigaw ng mga kababayan natin nito, ilayo kayo dito. Pero siyempre, ano nyo yun eh. Yung nararamdaman nyo po yung pagmamahal kay... Sabi nga, ano man, gaano man kasama. Pero... Kasi ang pinapakinggan ko dito yung nararamdaman po nung biktima. Tsaka po kayo. Hindi naman sa ano, gusto ko rin na maiparamdam kay tatay naman yung mali, kasalanan na hindi dapat nangyari, ginawa sa anak. Yun yung, kasi sabi nga sa inyo, parang hindi nyo kinausap, hindi kayo, parang wala siyang nakitang galit. Parang normal lang na yung mali. Parang mali na pala, hindi pa ho natin, di ba? Yung pakiusap ni nanay, wag silang kunin dito. Kasi nga, kumbaga sa ano, madali na lang din daw yung buhay nung tatay niya. ang ayaw ko nang pong gano'n. Masama sa magulang. Di ba? Na nakikita niyo po sa TV. Ako pagka inalis nyo, isang lagi niyong isipin. Katulog. Mas mahirap sa kanya. Bakit na lang unay? Gusto kong ulitin yung tanong ko. Gusto ko lang ano din. Bakit ganun na lang ginawa sa inyo? Sabihin na natin hindi talaga maganda. Para, hindi ko alam kung pwede mong ilagay ito. Binaboy na kayo eh. Anak kayo eh. Bakit ganun na lang yung love nyo, pagmamahal nyo sa kanya? Eh, kasi po naman, pinaano ko na po sa inyo. Hindi naman po ako hindi dahil po sa kanya, hindi ako tao. Hindi ko kayo nakita. Ito lang po ang request ko. 23 na po siya. Nasabi po sa kanya yung katotohanan. 6 years old. 17 years na po siyang nagdadamdam. Dinadala yung sakit, yung bigat nung nararamdaman yung ganun. So gusto ko private, pag-usap po kayo. Ibigay niyo po yung hustisya ng paghingi po niyo ng tawad. Kausapin ko lang po sila. Tsaka din po sa kapatid niyo. Kasi gaya ngayon na parang ngayon lang nabuksan talaga sa inyo yung ganyan. At least magkaroon ng ano talaga. Yung, lalo na kay Ate Karen. Kay nanay parang inano niya na eh. Parang inano niya na sa puso't isip niya na kung ano man yung mga nangyari, okay na. Pero dito kasi iba sa pamangkin po niyo. No? Tuno muna kami, mag-usap po kayo. Thank you po. Kumusta lo? Kumusta yung pakiramdam niyo lo ngayon? Hindi, mabuti naman. Kaya lang, hindi rin ako nakagawa ng aking mata. Nagdadaig ng init eh. Dito po kayo lo. Lapit po kayo. Hindi ko po alam paano ko po sisimulan lo yung ano. Yung hiling po nung apo nyo, kung maaari lang,
ang pinapangarap po pala niya, kaya po ganun pala siya ka-desidido, alam niyo yung laban ng buhay niya, di ba? Paano siya mangarap, ginagawa po niya lahat. Nasabi po niya sa akin, gusto po niyang malayo dito. Silang dalawa lang. Ng nanay niya, tsaka po siya. Kasi nga po, meron po siyang takot o meron pong mga nangyaring hindi maganda dito sa nakapaligid sa kanila. Sa kanila po. Kasi kung ako po yung masusunod din, at dahil din po yung hiling po nung apo nyo, gusto niya, kung ako lang masusunod, may layo ko sila dito. Kasi nga po, meron pong hindi magandang nangyayari dito. At ako, nung nalaman ko lahat, masama po yung may naramdaman ko yung sakit bilang, kasi ano po ako, magulang din po ako. Tapos, babae pa yung kinakausap ko. Mas parang yung, alam niyo po yung marupok ang damdamin, pero ginawa niyang tibayan, mas tibayan parang lalaki. Kaya pala parang nagtomboy na lang po yung apo niyo. Kaya po sa nangyayari pala. Kaya kailangan niya maging matatag. Dahil po sa mga nangyayaring hindi maganda na hindi naman dapat talaga mangyari. Ang sakit to nung nangyari sa apo niyo. Tapos yung kapatid niya, kaya po pala doble-doble na lang yung sakit ng apo niyo, asawa nung tita niya, kinalaw yung, kaya pala pinaampon. Kumbaga nakapaligid lang ho dito yung yung dahilan po nung bakit siya nasasaktan. Parang, yun nga, pamilya niya yung mahatak sa kanya pababa. Na sa akin, bilang ama, masakit din yung nararamdaman ko talaga nung nalaman ko po. Actually, naririnig na po ako, ayaw ko lang sa akin na manggaling. Nabitawan lang po ni Ate Karen kanina, lahat ng ano niya, sumabog na po sa sama ng loob. Sobrang sakit. Sobrang hindi tama. Mali. Sabi ko nga, mayroon pa akong word na masano sa karamalduman. Ba't to nangyari yung mga ganon na hindi naman dapat mangyari? Kaya ganun na lang po pala katatag yung apo niyo. Gusto niyang makaalis ho dito. Kung siya lang daw po ang may silang dalawa lang. Ang nanay ko, kaming dalawa lang, gusto kong makaalis dito. Yun po yung salita po niya. Ganun pa man, mahal po kayo nila. Kasi sabi po nung anak niyo, hindi po kayo kayang iwan din dahil matanda na po kayo. Kung gusto nila magnanay, iwanan nila ako, papayag ako. Kung gusto nila, kung pala ako tumanda na, gaganon nila ako naman, nasabi sa inyo. No? Ako, marami akong nararamdaman. Hindi ko sila hinahayaan. No? Kung ako lang talaga masusunod. Kung di na nagkaganyan na naghahala lang ganyan na kung nakuha ko na yung pera ko talaga sa senior, mabibili ko na nila, Coco Lumber yan, oo. 6,000 yun, oo. 4,000 lang na may gate. Di pagtsatsaga ko na yero ko na may butas na yan, oo.
Saka tumulong sa akin 8 abar, ay yung 8 piraso doon. Yeah. Ayun. Marami sa akin tumutulong mga kamag-anak ko. Meron nga ako ditong pinsan na dito magagod ang bahay dyan. Eh, hindi ko na kinukuha yun sila. Ilabas na lang ho natin sila dito. Oh, Pero si nanay at ng apo nyo, lalong-lalo na po yung anak nyo, hindi ko kayo kaya ding iwan. Kahit pinipilit ko silang dalhin na lang doon sa amin, sa Promised Land. Doon ko na lang sana sila Kasi nga daw po mahina na po kayo. Pero ang gusto ko lang iparating sa inyo, gaano kasama at kabigat nung nararamdaman nung anak nyo at nung apo nyo sa mga nangyari. Ano pong nyo doon? Masasabi po nyo doon? Kung gano'n ang nakuha nila, at ako sila gusto niya lumayo, sila magnanay. Sa kanila yun. Kung ako na may iwanan nila ako, ialis ko, bebenta ko yung lupa ko na taling pumunta ako sa mga kabad ko sa malayo. Huwag nila ako pumunta pag ako'y patay na. Pinuha ko sa kanila. Ako, hindi ko sila iniwanan hanggang ganito ako, kahit ako may nararamdam, hindi ako tumitigil, kahit ako mga nangangay-ngaya ko dyan, sila. Hindi lang ako nagkakaganito nga, yung mata ko natatalo ng init. Eh, kahit na yung pag-ulan na yun, nangingilaw ng palaka, nakapakaraya ko na ibebenta. Eh, katulad ngayon, maraming mahal ng palaka, 300, 1 kilo. Ilolo sa ulo lang ginagamit ko. Eh, ngayon talagang hindi ko na kaya. Baka madapa, sabi ng doktor, kung ikaw magmabubuhat, ay hindi pa pwede do. Sino ka akong mga ngawin, nagkaaral pa po ko. Yung Diyos ka ako hindi natutulog. Opo. Gusto kong malaman gano'n yung pinagsisisihan lahat ng mga nangyari. May matagal na ako nagsisisip, ba't na gano'n yun. At tawarin nila ako, kung nagawa ko sa kanila, gano'n. Ito yung tinatawag na pinagdusahan ko naman. Sa kulungan. Yan. Kulay 1 taon ako sa kulungan. Nakita ko, nakausap si Judge. Matanda na pala ang tatay niya. Dapat hindi na ikanya kinunyan. Pati mga pulis dyan sa bayan. Dapat hindi na kayo kasi tatay matanda na yan. Hindi yun. Nilakad mga apo nga na yan. Punta sa Malolot. Dali mo kay ID mo. Kay Karen, sa apo ko. Sabi nung kaibigang pulis. Magang-maga, opo, hindi punta. Bigay mo kay Judge to. Na gano'n na. I-release yung paper. Pinimando na dyan. Sakto 12:00. Dumating din sa munisipyo des bayan. Andun ako sa gate. Eh, lumapit sa akin isang pulis na dyan. Laya ka na. Tatay. Eh, ako ko nga. Pinipirma ako. Kukunin nila isang pabili ka sa munisipyo doon, sa luma. Nakuha. Ayun. Niya ako pa happy. Ano happy? Paalam na ako sa inyo. Mayor, pati kasama ko sa loob. So, yun. Sa tingin nyo, yung 1 taon sa ginawa po nyo sa anak nyo, sa tingin nyo nakabayad na po kayo sa mga kasalanan nyo? Okay ako sa kanila. Ako talaga, buhat nagsisi nga ako. Kaya yung nagawa ko lang, lasing ako noon. Yun. Sinabi ko naman sa kanila noon, lasing ako. Po. Ayun, yun. Hindi nga, nahuli nila ako nito. Ang di ko lang gusto, ba't to nagpaulit-ulit? Ay, yun hindi ko alam. Yung isa, hindi ko alam yan. Hindi ako yun. Oo. Hindi ko alam. Ala ako dito. Nasa Quezon ako. Hindi, ibig ko sabihin, kaya po pala sabi niyo sa akin, 50 years hindi na kayo nag-asawa ulit. Di ba halos 50 years kayong single na? So ngayon parang ko na kaya pala hindi kayo nag-asawa, yung anak po niyo yung kinakasama niyo. Oo, yun nga yun, nalasing nga lang ako noon. Po. Yun lang, ay ba't hindi ko na yan ulit. Yung mga nakayan, yung isa na yung pinampun, hindi ko alam yun, hindi ko akin yun. Opo, nasabi po sa akin, nasabi din po sa akin na yun nga po, yung isang kapatid niya ay yung asawa po ng isa niyong anak. Kaya ginawa ko,
Pinapuntahan ko rin sa, pinauwi ko dito yan, si Marlene, nandun sa Quezon yan eh. Nalata ko, tiyan ako, mga taon, lumalaki ito. Pinatid ko sa kapatid kong bunso lalaki, anak ko. Yeah. Yung rin sa Quezon, dito sa Bulacan. So, dinala sa Malolos. So, Gusto ko malaman kung napagsisihan niyo na po yung mga nangyari. oo, napagsisiyan ko na. Kaya minsan ako, para akong tulala. Minsan andun ako, tinatawag ko ni apo ko. Nandiyan ka. Wala, may inisip ako. Ano po yung mga, kasi ano po gusto ko malaman ano yung mga parang naisip niyo? Parang gusto ko nang magpakamatay ako. Eh, ginagawa, sabi sa akin, huwag. Maawa ka sa apo mo. O, sa anak mo, kay Marlene. Sila naman, hindi ko naman sila nababayaan. Pagkatakuha sa takoy nakasahag sa senior. Hawakan mo pera na rin. Yan, hindi ko hawakan, hindi ako naglilibot. Hindi ako dumaday kay inuman, yung sugal mo, hindi ko matikman yan, inom mo ako. Hindi ko kahit talunin na alak. Kasi, paniguradong marami pong magagalit sa ginawa niyo sa anak niyo. Paano niyo paano niyo ma-explain ngayon, ginagawa niyo po lahat na makakaya niyo para makabawi po doon sa ginawa niyo sa anak niyo. Kasi gusto ko lang iparating sa inyo, baka ako kasi akala niyo parang normal lang po yung ganyan. Gusto kong i-ano sa inyo na maling-mali. Parang gusto kong hanggat hindi pa huli ang lahat, mapagsisihan po ba natin yung mga ginagawa nating masama? Oo, pinagsisihan ko yung ginawa ko masama. Talagang inaamin ko talaga ba't ginagawa ko yun sa anak ko. Oo. Ayun. Na-stop niyo na po, nahinto niyo na po yun. Nakakita niyo ako, minsan nakatulala ako, nakakatanan ako nila ako. Sabi si Lolo. Yung para kami iniisip na naalala siguro yung araw. Oo, minsan andun ako sa kahuyan. Oo. Ngayon ba? Sundan mo kay Lolo mo. Baka napakano na yung kadol yung tanda na yun. Oo. At may init, malakad na ako. Minsan andun ako sa patubig. May napagkakwento lang naman ako ron. May mga bugoy ko, may dala ng kahoy. Oo. Ako,